Noong March 1959 sa Spokane, Washington, isang 9 taong gulang na batang babae na nagngangalang Candy Rogers ang naiulat na nawawala mula sa kanilang tahanan. Mahigit 6 na dekada na ang lumipas. Sa loob ng 62 years, may mga taong patuloy na nagtatrabaho sa kasong ito. Walang panahon na pinabayaan nila ang kaso. Laging may sumusunod sa mga lead. Ngunit nagbigay ng potensyal na breakthrough ang forensic science. Ito ang kahangahangang kwento ni Candy Rogers at kung paano nabuksan muli ang kanyang kaso makalipas ang 62 years dahil sa forensic genetic genealogy. Noong March 6, 1959, nakatanggap ng tawag ang mga pulis sa Spokane, Washington mula sa pamilya ng isang 9 na taong gulang na batang babae. Ayon kay Joanne Poss, si Candy Rogers ay pinsan ko. Siya ay naghahanda na maging isang campfire girl. Ang Bluebirds ay katulad ng campfire, ngunit para sa mas batang mga bata mula kindergarten hanggang 2nd baitang. Masaya lang na magkasama ang mga batang babae. Siya ay labis na nasasabik tungkol sa pagbebenta ng mint. Nakabenta siya ng mga 20 boxes noong nakaraang taon at gusto niyang malampasan iyon upang makapunta sa camp ng walang bayad. Kailangan mong magbenta ng tiyak na bilang ng mga kahon para magawa iyon. Sa kanyang pag-uwi, huminto siya sa bahay ng direktor upang kunin ang kanyang mga kahon at kumuha ng mga 7 kahon. Labis siyang nasasabik na magsimula, ngunit hindi siya makapagsimula hanggang 4:00 ng hapon. Siya ay sumusunod sa mga patakaran. Kaya nang tanungin siya ng malapit na kaibigan ng kanyang ina kung maaari siyang bumili ng isang kahon, sinabi ni Candy, hindi tayo maaaring magsimula hanggang 4:00. Kaya naghintay siya. Naglaro kasama ang kanyang aso, nakipag-usap sa kanyang lola, kumain ng merienda, at pagsapit ng 4:00, bumaba siya ng hagdan at nagsimulang magbenta ng mga candy sa kanilang neighborhood. Palubog na ang araw. Hindi pa rin nakakauwi si Candy Rogers. Natakot ang kanyang mga magulang. Dumating ang mga pulis at sumali sa paghahanap kay Candy. Ayon kay Detective Zach Storment, parehong bahay ng mga lolo't lola at ng ina ang sinuri. Wala siya doon. Kaya't pinalawak ang paghahanap, nagsimula malapit sa bahay at palawak ng palawak. Sa unang gabi, maraming pamilya, mga pulis, at mga taong interesado ang sumali. Kinabukasan, buong komunidad na ang naghahanap. Kumalat na ang balita na nawawala ang batang babae buong gabi, at maraming tao ang lumabas para tumulong. Walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari. Maaaring habang nagbebenta siya ng candy, siya ay dinukot. Maaaring sa bahay ng isang tao o sa isang dumadaang sasakyan. Isa sa mga nakakabahalang pangyayari ay ang pagkakatuklas ng mga kahon ng mint na patungo sa burol papunta sa ilog. Tumagal ng ilang oras bago maayos na bilangin ang mga kahon na ibinigay sa kanya. Sa kabuuan, may nabenta siyang isa at natagpuan ang 6 pang kahon. Alam ng mga pulis noong panahong iyon na may masamang nangyari. Dahil ang mga kahon ng mint ay hindi maganda ang mga itsura. Tinawag ang karagdagang mga tauhan upang tumulong sa paghahanap sa batang si Candy Rogers. Noong Marso 7, 1959, nagpadala sila ng helicopter na lumapag sa kasalukuyang Spokane Falls Community College. Lumipad ito sa Spokane River malapit sa tinatawag na 7 Mile. Alam ng mga nakatira sa lugar na iyon na maraming high-tension power lines na tumatawid sa ilog doon. Sa kasamaang palad, ang helicopter ay tumama sa mga high-tension power lines at sumabog at bumagsak sa ilog. Ang investigasyon na ito ay puno ng sunod-sunod na trahedya. 3 tao na naghahanap kay Candy Rogers ang namatay at hanggang ngayon, wala pa ring bakas ng nawawalang 9 na taong gulang na batang babae. 2 airmen mula sa Fairchild Air Force Base na hindi kasali sa paghahanap ay nagpasya na maghunting sa isang lugar na mga 7 milya hilagang kanluran ng Spokane. Nakakita sila ng 2 sapatos na magkapareha na mukhang pag-aari ng isang batang babae sa kagubatan. Dahil mukhang bago pa ang mga sapatos at magkasama pa, naisip nilang tumawag. Tumawag sila na iniisip si Candy Rogers. 2 sasakyan ng mga patrolmen ang ipinadala sa lugar. Pumasok sila sa lugar kung saan natagpuan ang mga sapatos at sa loob ng ilang minuto,
Isang patrolman ang nagsabi na hindi na kailangan maghanap pa. Nandito na siya. Ang nakita niya ay tuhod ng isang batang babae na nakalabas mula sa isang bunto ng mga sanga. Tiyak na naging emosyonal ang lahat ng mga pulis kahit na hindi sila ang mismong nakakita sa kanya. Ang katawan ay inilagay sa isang lugar kung saan may malaking bato sa kanluran. Noong 1959, hindi masyadong maaraw. Ang araw ay lumulubog bago mag 6 p.m. kaya't hindi masyadong natamaan ng araw ang katawan niya. Malamig pa rin ang lupa at may mga lugar na may snow pa, kaya't ang temperatura niya ay nanatiling mababa. Ito ay magandang pagkakataon dahil napreserba ang forensic biological evidence. Ang autopsy ni Candy Rogers ay isinagawa kinabukasan, noong March 23, 1959. Ang sanhi ng kamatayan ay asphyxia dahil sa strangulation at malinaw na ito ay isang homicide. Siya ay malinaw na sexual na inabuso. Nakita ang semen sa kanyang damit at nakolekta ang ebidensya. May mga ligature marks sa kanyang mga kamay, leeg, at paa. Napakahirap para sa mga detective. Kapag ang isang kaso ay nagiging mula sa nawawalang tao patungo sa kaso ng pagpatay, nagbabago ang dynamics. Una, ang pag-asa na matatagpuan ang nawawalang tao ng buhay ay nawawala. May katotohanan na may namatay at kailangan kunin ang lahat ng mga tip at hanapin ang taong ito at alamin kung ano ang nangyari. Mahirap ang pagbabago, lalo na sa pagkawala ng pag-asa na siya ay buhay pa. Kaya't nagiging iba ang takbo ng investigasyon sa puntong iyon. Noong panahong iyon, wala pang konsepto ng rehistradong sex offenders. Ngunit kilala ng mga detective ang kanilang mga tao at alam nila ang mga posibleng salarin. Sila ang unang kinontak at isinama sa impormasyon na ipinadala sa iba pang mga ahensya sa buong Estados Unidos. Tinanong nila, "May kilala ba kayong maaaring gumawa ng ganitong krimen?" Maraming tugon ang natanggap nila. Hindi nila agad-agad matutugunan ang lahat ng ito, kaya't patuloy silang nangangalap ng mga tip at umaasa na isa sa mga ito ang magiging sagot na hinahanap nila. Sa maraming paraan, kinakatawan ni Candy ang bawat bata at ang takot sa nangyari sa kanya na walang sino mang napapanagot. Ito ang nagtulak sa maraming tao na huwag sumuko, patuloy na maghanap at sabihin, "Kailangan nating makahanap ng solusyon dito." Nakatutok ang mga detective sa isang posibleng suspect. Ayon kay Zach Storment, si Hugh Morse ay lumitaw sa case file bilang isang napaka-promising na lead dahil siya ay isang serial killer. Nahuli si Hugh Morse sa Minnesota at ikinulong doon. Inamin niya ang kanyang mga krimen, kabilang ang panghahalay at pagpatay sa mga kababaihan sa buong Estados Unidos, kasama na ang Spokane. Sumailalim siya sa polygraph test at pumasa, at iginiit niya na hindi siya ang responsable sa pagkamatay ni Candy Rogers. Inamin niya na inabuso niya ang ibang mga bata. Sinubukan ng mga tao na ipilit na siya ang salarin, ngunit sa kalaunan, napagtanto na masyado siyang binigyan ng kredibilidad at dapat sana'y tumingin pa sa iba. Lumaganap ang tensyon sa komunidad ng Spokane. Alam ng lahat na ang pumatay kay Candy Rogers ay malaya pa rin. Ang mga bata ay hindi na pinapayagang lumabas tulad ng dati. Nagsimula ng ilak ang mga pinto. Pinag-usapan ang kaligtasan, na huwag sumakay sa sasakyan ng iba, huwag tumanggap ng candy mula sa iba at manatili sa grupo. Bigla na lang, lahat ng ito ay tungkol sa kaligtasan. Ang mga bata ay hindi na maaaring lumabas pagsapit ng dilim, hindi na makakapunta sa malt shop at hindi na makakapaglaro. At ito ay dahil kay Candy. Galit na galit ang komunidad, ngunit wala silang mapagbuntunan ng galit. Walang malinaw na suspek. Walang sino man na maaaring sabihin, "Ito ang taong gusto naming panagutin." Walang agarang lumitaw na ganoon. Ang bawat cold case ay may pamilya na naghihintay ng balita at mahirap magbigay ng update kapag walang bagong impormasyon. May mga tip na dumarating, ngunit sa kasamaang palad, wala masyadong maibalita. Mahirap ang mga pag-uusap na yon at nagaganap ito sa buong bansa. Lumipas ang mga taon
ngunit hindi kailanman isinara ang file ni Candy. Isang bagong henerasyon ng mga investigador ang humarap sa bagong hamon. Paano lutasin ang isang napakatandang kaso gamit ang napakabagong agham? Nagawa na ng mga pulis ang lahat ng maaaring gawin sa tradisyonal na paraan. Lahat ng maaaring makausap ay nakausap na. Lahat ng maaaring tingnan bilang suspect at gawing aktwal na akusado ay natanggal na. Hindi kailanman malulutas ng tradisyonal na paraan ang kasong ito. Iyon ang naging malinaw. Napakaraming trabaho na ang nagawa kaya't kailangan tingnan ito mula sa ibang perspektibo. Isang detective ang nagdala ng kaso sa modernong larangan ng DNA technology. Sinuri niya ang buong inventaryo ng kaso, lahat ng ebidensya na nasa pag-aari, at nakita niyang may pag-asa pa para makahanap ng DNA dito. Natagpuan ng detective ang DNA at maingat sila sa kanilang mga proseso kung ano ang magagawa nila dito. Ang ebidensya na nakuha mula kay Candy Rogers sa crime scene, particular ang underwear na suot nito, ay nakitaan ng mancha ng semen at nakakuha ng male DNA mula sa semen stain na iyon. Nakuha ang DNA extract at nilinis at na-preserve ito sa freezer para sa mga susunod na pagsusuri. Ang kaso ng Golden State Killer at ang mga teknik at agham na ginamit upang lutasin ang kasong iyon ay nagdulot ng malaking epekto sa sinumang nagtatrabaho sa mga cold case investigations. Nagsimula ang mga pag-uusap noong 2018 tungkol sa kung paano makikilahok dito at paano ito magagamit. Alam ng mga detective na dumating na ang panahon. Narito na ang teknolohiya, ngunit hindi nila alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos ay nalaman nila ang tungkol sa Othram sa isang pag-uusap kay forensic scientist Brittany Wright. Siya ay isang forensic DNA scientist sa Washington State Patrol Crime Lab sa Cheney. Ibinigay ng detective ang kanyang numero at pangalan at hindi niya inaasahan na makakatanggap agad ng tugon. Tumawag si David Mittelman at sinabi ng detective sa kanya ang mga alalahanin tungkol sa sample na maaaring degraded at maliit at hindi sila handang isugal ito. Ngunit hindi ito alalahanin para kay David. Sinabi niya na kaya nila ito at mukhang napakakumpiyansa niya. Nang lumabas ang halaga ng mga $5,000, kumpiyansa sinabi ng detective na itutuloy ito. Dahil alam nilang aprobado ito ng kanilang chain of command. Napakagandang deal iyon. Sa anumang sukatan, napakagandang deal iyon. Ang DNA ay napaka-degraded sa kasong ito. Kinuha ang DNA sample sa isang tinatawag na deep freeze or deep freezer. Nasa -80 degrees Celsius ito. Ito ay nasa frozen liquid form. Dumating ang DNA sa Othram at alam ng mga detective na kaunti na lang ang ebidensya. Ito ay isang kaso ng sexual na pang-aabuso na 62 years na ang nakalipas, na nangangahulugang maraming degradation, contamination, at iba pang mga issue na kailangang harapin. Kaya't ang DNA profile ay magiging isang koleksyon, isang listahan ng mga DNA markers. At upang mabasa ang mga marker na ito, upang malaman kung ano ang pagkakaiba sa isang DNA, at upang makabuo ng DNA profile, gagamit ng tinatawag na DNA sequencer. Ang DNA sequencer na ginagamit ay may consumable component na tinatawag na flow cell. Ang flow cell na ito ay isang two-dimensional na ibabaw. Ang nangyayari dito ay bumubuo ng isang library, isang representasyon ng maraming DNA fragments na bumubuo sa iyong DNA. Ikinakarga ito sa ibabaw ng salamin, inilalagay sa isang makina na nagpapahintulot na mag-synthesize ng isa pang piraso ng DNA at sabay na kinukunan ng mga larawan. Pagkatapos ay binabasa ito sa isang file sa isang computer algorithm at kinukuha nito ang mga fragment at tinutukoy kung saan sila pupunta. Sa huli, nagiging parang isang text file ito na maaari mong i-load sa Microsoft Word. Kapag mayroon ka ng profile, maaari mong i-upload ang profile na iyon sa isang genealogical database na binubuo ng iba pang DNA profiles mula sa ibang tao na nag-upload ng kanilang DNA. Pagkatapos ay maaari kang magsimula ng mga paghahambing. Ang hinahanap mo ay pagkakatulad sa maraming markers. Kung ang tao ay iyong kapatid,
Magbabahagi kayo ng maraming markers at sa makatuwid maraming DNA. Kung sila ay iyong pangalawa o pangatlong pinsan, mas kaunti ang inyong ibabahaging DNA. At kapag nagawa mo na iyon, maaari kang magsimulang bumuo ng mga family tree para sa mga kilalang tao. Ang mga kilalang tugma sa database ay may pagkakakilanlan, kaya alam mo kung sino sila. Tinutukoy mo kung sino ang kanilang mga magulang at mga lolo't lola. Kung mayroon kang sapat na tamang connection sa iyong hindi kilalang profile, maaari kang bumuo ng mga family tree para sa mga tugmang iyon. At kung babalik ka ng sapat na henerasyon, sa huli ay maabot mo ang tinatawag na most recent common ancestor, ang pinakahuling punto sa family tree kung saan nagtatagpo ang mga puno sa isang karaniwang ninuno. Kapag natagpuan mo na iyon, maaari mong malaman ang lahat ng mga inapo ng orihinal na karaniwang ninuno. At isa sa mga inapo na iyon ang karaniwang hinahanap mo. Nagawang kunin ang semen DNA mula sa crime scene ni Candy Rogers at bumuo ng isang high-performing DNA profile na na-upload sa genealogical database na may pahintulot para sa paggamit ng law enforcement. Si David ang tumawag kay Zach Storment. Sinabi ni David, "Magandang balita ito. Nakabuo kami ng profile at nais naming alisin ang ilang tao sa listahan." Binigyan nila si Detective Zach ng listahan ng 3 pangalan. Nagtrabaho siya noong gabing iyon at sinimulang suriin ang mga pangalan. Malinaw na lahat sila ay patay na. Malinaw din na isa lamang sa kanila ang may mga anak. Naglaan siya ng oras sa pagsasaliksik sa mga anak na buhay pa ng pinakamatanda sa 3 magkakapatid. Ang pangalan niya ay John Ray Hoff. Siya ay mayroon 4 na anak na buhay pa at lahat ay nakatira sa Spokane area. Ang bunsong anak na babae sa 4 na anak na nagngangalang Kathy ay walang impormasyon mula sa Othram. Kaya siya ang naging focus ng pagsasaliksik, higit sa 3 iba pang anak. Mula doon, nakahanap ang detective ng numero ng kanyang telepono. Tinawagan siya kinabukasan at nag-iwan ng mensahe na sinasabing siya ay isang pulis na gumagawa ng investigasyon sa isang cold case. Nang matanggap ni Kathy ang mensahe ay nagduda siya at nasabi na, "Kasama ko ang aking anak na babae." At naisip ko, biro lang ito, di ba? Parang nasa TV lang. Wala akong alam tungkol dito. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi niya. Kaya't nag-Google ang anak ko at nalaman niyang totoo ito. Totoong pulis siya, isang detective. Kaya't tinawagan ko siya pabalik. Tinanong niya kung maaari akong pumunta upang makipag-usap sa kanya, o siya ang pupunta kung nasaan ako. Kaya't sinabi kong pupunta ako doon. Nalaman ni Detective Zach na namatay ang ama nito noong 1970. Alam niyang pinag-uusapan nila ang isang kaso na mas matanda pa roon at banggitin ang tungkol sa isang batang babae na pinatay, mabilis na lumitaw ang takot sa kanyang mukha. Nakakuha ng impormasyon si Detective Zach tungkol kay John Ray Hoff. Siya ay may mga problema noong kabataan, hindi partikular na marahas na tao, ngunit palaging may kaunting problema tulad ng pagnanakaw ng mga kotse o petty theft. Nagpa siya ang kanyang mga magulang na gagawa sila ng aksyon at pinasok siya sa hukbo sa murang edad. Pumasok siya sa hukbo noong siya ay 17 years old at kailangan nilang pumirma para dito. Inaasahan ding ipapanganak ang kanyang anak ng kanyang asawa noong panahong iyon. Ang military dynamics sa Spokane noong panahong iyon, ang Fairchild ang pangunahing Air Force Base. Ngunit ang hukbo ang may tungkulin na protektahan ang Fairchild gamit ang surface-to-air missiles na nakapalibot sa base. Marami ang mga ito, at si John Ray Hoff ay miyembro ng hukbo na nakatalaga sa mga istasyon na iyon. Ito ay nagbigay sa kanya ng malalim na kaalaman sa mga backroads sa hilagang kanluran ng Spokane dahil marami sa mga base ay nasa lugar na iyon. At sa katunayan, isa sa mga ito ay milya lamang mula sa kung saan natagpuan ang katawan ni Candy Rogers. Si John ay sa huli ay tinanggal sa hukbo noong 1961. Pagkatapos siyang ideklara bilang isang deserter dahil sa pag-aresto sa kanya para sa pag-atake sa isang babae sa tinatawag na Brown's Addition sa Spokane. Ito ay literal na nasa kabila ng ilog mula sa West Central Spokane. Sa insidenteng iyon, inatake niya ang isang apartment manager
at sinubukang sakalin gamit ang kanyang sariling damit hanggang mawalan ng malay, kaya't may ilang pagkakatulad dito. Sa investigasyon na iyon, gumamit ang mga pulis ng sketch artist or sketch kit upang bumuo ng profile ni John Ray Hoff. At ang profile na iyon ay ipinakita muna sa mga miyembro ng law enforcement at isang MP, isang military policeman, sa isa sa mga istasyon na konektado sa base ang nakilala siya. At sino mang nagtatrabaho sa law enforcement o sumusubaybay sa mga kwento ng law enforcement ay alam na bihira ang mga sketch na nagre-resulta sa mga pagkakakilanlan tulad nito. Ito ay kahanga-hanga. Ngunit sinabi ng MP, iyan si John Ray Hoff. Ito ang nagdulot sa mga detective na kontakin ang kanyang asawa at ipakita sa kanya ang larawan. Sinabi rin niya, mukhang asawa ko iyan. Sa huli, siya ay inaresto. Siya ay sinentensyahan ng 6 na buwan sa kulungan. At ito ang naging dahilan ng kanyang dishonorable discharge mula sa hukbo. Nagpatuloy pa rin siyang magtrabaho sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nagbenta siya ng Cutco knives mula sa bahay-bahay. Nagtrabaho siya sa isang lumber yard sa isang panahon at sa huli ay nagtapos sa pagtatrabaho sa isang meatpacking plant. Habang nasa meatpacking plant, nagkaroon siya ng chemical burn sa kanyang mukha na sa tingin ng marami ay nagbago ng kanyang buhay sa isang antas na nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang mukha. Sa huli, binaril ni John Ray Hoff ang kanyang sarili noong 1971. Ang sabi ni Kathy, kung siya ang aking ama, hindi ako sigurado. Naisip ko na maaaring siya nga dahil sa paraan ng mga pangyayari. Ngunit kailangan nilang managot kahit patay na sila. Ang aking mga tiyuhin ay lahat wala na at ang aking ama. Kumuha ng DNA sample mula kay Kathy ang mga detective at ipinadala ito sa forensic scientist na si Brittany Wright. Ginawa ang DNA collection. Simple lang ang proseso. Pagkatapos ng kanilang proseso, tumawag si Brittany at sinabi na narito na tayo, ito na yon. Sa wakas, natukoy na ang taong magbibigay liwanag sa kasong ito, si Kathy. At ang numero ay 2.9 million sa isa na si Kathy ay anak ng taong nag-iwan ng semen sa underwear ni Candy Rogers. Para maging 100% sigurado, kailangang hukayin ang katawan ng suspect na si John Ray Hoff. Napakalaki ng kasong ito para hayaan na ang 2.9 million sa isa ang maging numero na maglutas nito. Para hindi mag-iwan ng puwang para sa sinuman na magduda na maaaring isa sa kanyang mga kapatid o isang hindi kilalang kapatid na hindi natukoy ng genealogy at maaaring buhay pa hanggang ngayon. Ginawa ang paghuhukay sa mga labi noong September 23, 2021. Maganda ang panahon at ang tamang mga tao ay available. Kasama si Brittany Wright, ang siyentipiko. Kinolekta ang buong katawan. Pagkatapos makuha ang katawan, nagbigay ng isang pansamantalang kabaong, ang punerarya. Inilipat ang katawan sa isang evidence facility, kung saan inilagay ito, at pagkatapos ay nagkaroon ng mga pag-uusap si Brittany sa ibang mga siyentipiko tungkol sa kung ano ang pinakamabuti. Kinuha ang mga bahagi ng katawan at dinala sa laboratory. Tiningnan ang 4 na ngipin. 3 sa kanila ay walang nakuha, at ang isa ay may sapat na DNA para gawin ang isang pagsusuri at makuha ang impormasyon. Nakabuo ang detective ng isang buong DNA profile at nagawang ihambing ang profile mula sa ngipin na galing kay John Hoff. At ito ay isang kompletong tugma sa DNA profile mula sa semen sa underwear. At ang match statistic na inilabas ay isa sa 15 quintillion. Bagaman patay na ang pumatay, ang kanyang pamilya ay kailangang harapin ang kanyang kakilakilabot na krimen. Napakasakit na alaala para sa maraming tao, pati na rin ang sakit para sa pamilya Hoff na kailangang malaman na ang kanilang ama ay gumawa ng napakasamang bagay. Kaya't maraming emosyon, parehong kasiyahan at kalungkutan. Ang krimeng ito ay ginawa 62 years na ang nakalipas. 62 years na ang nakalipas, walang may alam kung ano ang DNA, lalo na nagagamitin ito sa isang kriminal na investigasyon. Kamangha-mangha na ang law enforcement ay may foresight na kolektahin ang lahat mula sa crime scene
at itago ito sa paraang magagamit sa hinaharap. Ngunit ito ay naimbak at na-preserve. At ang mantsa sa underwear ay sapat na para sa lab sa Washington upang makakuha ng DNA extraction at makabuo ng isang high-performing DNA profile. Ang pangalan ni John Ragoff ay hindi kailanman lumitaw sa case file. Kailangan sana nilang interbyuhin ang daan-daang iba pang mga bahay upang makarating sa kanyang bahay, kung sakop ng radius ng kanilang paghahanap ang kanyang tirahan. Kahit gaano sila kasipag, hindi malulutas ng mga investigador ang kaso. At iyon ay malungkot. Ngunit kung wala ang forensic genetic genealogy, hindi ito mangyayari.